Hapon pa lang noong Sabado, November 16 ay tinas na ng Weather Bureau of Ag-asa ang Tropical Cyclone Wind Signal number 5 sa buong lalawigan ng Catanduanes. Dahil dama na ang lakas ng hangin at ulan na dala ng papalapit na bagyo, alas 9:40 ng gabi, naglandfall na si Super Typhoon Pepito sa Panganiban, Catanduanes. Rinig na rinig ang malakas na paghampas ng hangin at walang tigil na pag-ulan sa buong isla, tumagal ng halos 8 oras. Kinaumagahan, kitang-kita ang matindi at malawak na epekto ng malakas na bagyo. Nagtumbahang puno at poste, sira-sirang bahay at mga infrastruktura ang tumambad sa mga residente. Sa bayan ng Bagamanok, halos maubos na ang bubong ng isang covered court dahil sa lakas ng bagyong Pepito. Sa Baras naman, sira-sirang mga pananim at puno ang iniwan ng bagyo. Gumuhong lupa, nasirang tulay, tumbang mga puno at wasak na bahay ang tinamo ng bayan ng San Miguel sa Catanduanes. Sa Caramoan, halos bubong na lang ang kita sa bahay na ito dahil sa taas ng baha matapos ang pananalasa ng bagyong Pepito. Binayo rin ng malakas na alon ang coastal area ng Barangay Kabugaw sa Bato, Catanduanes. Kalunos-lunos naman ang sinapit ng San Jose Elementary School at San Jose National High School sa Viga, Catanduanes matapos matuklap ang mga bubong nito at magkasira-sira ang mga silid-aralan sa pagdaan ng bagyong Pepito. Ayon kay Catanduanes Governor Joseph Cua, sa inisyal nilang assessment ay umabot na sa 26,000 families o katumbas ng 92,000 individuals ang apektado ng bagyo sa lalawigan. Gayunman, sa kabila ng matinding epekto ng bagyo, ay wala pa silang naitatalang casualty matapos ang sinagawang forced preemptive evacuation sa mga residente. Nananawagan naman ang gobernador sa national government maging sa private companies ng tulong para sa mga naapekto ang kababayan. Mag-apila sana kami na kung pwede matulungan kami from the national government, sa DSWD, sa OCD, na kung anong maitulong sa amin at sana mabigyan ng priority kasi napakalayo namin, isla kami. At yung power restoration sana, kung pwede yung mga kapit sa electric cooperative na hindi naman napinsala from Bicol, from Cebu, from Visaya, na kung pwede sanang tumulong sa restoration ng aming kuryente. Kaya ganun din sa mga telco companies, the Smart and Globe, na kung pwede mapura yung pag-restore ng kanilang mga antena. At maraming na wala ng bubong yung mga bahay. Of course, like what happened noong nakaraang bagyong Rolly, hindi lang national government, kundi pati yung mga private company, sana makatulong sa amin. Cherry Galicia, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.